Hello, this is CJ Lilhero of Pinoy Marketing Academy. Now, in this video, we're going to talk about the 5 steps that you can use to become the sponsoring monster in your network marketing business, home-based business, MLM business, online business, or any kind of business. Now, in this video, you're going to learn the secret strategies that many entrepreneurs don't know. So, you must watch this video until the end. So, here are the things that we're going to talk about, or simply as these are the steps that you are going to learn in this video. Okay? So first, Facebook page, website, landing page, email marketing or autoresponder at Facebook ads. I-define ko ang meaning ng yan as we go through to our video discussion. Okay? So, let's start. First, Facebook page. Bakit ba kailangan mong gumawa ng Facebook page? Ano bang meron sa Facebook page? Ano bang importansya nito at ano bang makukuha mo dito? Okay? So ito yon. First, build trust. You need to build trust so that people will trust you, will believe you, will model you, and will idolize you. Okay? Kapag na-model ka ng isang tao, kapag na-idolize ka ng isang tao, syempre sisikat ka at syempre mas madali mo na lang silang mako-convert to sales. Right? So for example, si Robert Kiyosaki, si Michael Jordan, si Bill Gates, kung hindi sila nakabuild ng trust sa mga tao, sisikat kaya sila? Right? Napaka-importanteng mag-build ng trust. Napaka-importanteng mag-build ng rapport so that people will guide you, will model you, and so that people will buy from you. Right? So pangalawa, ang Facebook page is a source of traffic. Dito mo makukuha yung mga prospect mo, makukuha mo yung mga tao na posibleng bibili ng products mo at yung mga taong magiging ka-team mo. Alright? So ang Facebook page ay isang lugar na kung saan dito ka kukuha ng mga taong pagmamarketan. Alright? So, number 2, kailangan mo ng Facebook page to engage your prospect. Right? Kapag meron kang Facebook page, kailangan mo maglagay ng mga post, mga post na tipong ma-engage mo yung mga prospect mo. Yung tipong magiging interesado sila sa kung ano yung inilagay mo, yung mga content mo, etc. Right? So, sa Facebook page mo, kailangan kang magbigay ng values. Values para ma-build mo yung trust nila, ma-engage sila, at para may mga source of traffic ka. Okay? Para magkaroon ka ng mga traffic. Okay? Napaka-importante talaga ng Facebook page. Right? So, number 5 is to brand yourself. Store or service. Okay? So, this summarize the 5 steps na kailangan mong ilagay dito sa Facebook page. Brand yourself. Napaka-importante i-brand mo yung sarili mo. Okay? Kasi kung hindi mo mababrand yung sarili mo, parang wala ka lang. Parang, parang hindi ka makita, hindi ka ma-idolize ng mga tao. Hindi ka makikita as a model. Okay? You need to have Facebook page so that you will brand yourself. You are an entrepreneur. You need to separate yourself from those internet entrepreneur na nag-hype lang, nag-i-scam o tipong nang-i-spam. Okay? You need to brand yourself so that people will trust you and will buy from you. Right? So, these are the example of Facebook page na at mga taong naging effective, naging successful dahil sa Facebook page. Right? Si Robert Kiyosaki, John C. Maxwell. Okay. So, tatanungin kita. Ano yung una mong nakita o napansin nang nakita mo yung pictures niya? Okay? Si Robert Kiyosaki may 3 million na likes. John C. Maxwell merong 1 million likes. Right? Kung makikita, si Robert Kiyosaki ay entrepreneur, si John C. Maxwell ay isa ring entrepreneur. Okay? Pansinin mo kay Robert Kiyosaki. Isa siyang network marketer. Right? Nagpo-post ba siya tungkol sa network marketing? Kung paano kumita? Kung how to earn money online, how to become
how to earn money. Yan. Hindi, di ba? Pansinin mo kung ano yung pinopost niya. It's all about value. Value. You need to give value so that people will engage and people will like you. Alright? Pansinin mo kay Robert Kiyosaki. Sign natin. As an entrepreneur and business owner, you are an optimist. You see the positive and plan for the success. You must also be a realist. You must plan for the inevitable challenges associated with running a business. You must be aware of all the dark corners. Alright? So, nagbibigay siya ng values. Pinapaisip niya sa mga prospect niya, sa mga tao na, ganito pala yung business. Ini-engage niya. Alright? So, kung ganito yung gagawin mo, makukuha mo ba yung attention ng prospect mo? Siyempre, oo. At ito pa, pansinin mo. Di ba may link dyan sa baba? Ano ba yung meaning ng link yan? Ang meaning ng link na yan ay mapupunta sila sa isang website. Yan. Kailangan mong gumawa ng website o kailangan kang magkaroon ng website dahil dito mo ibibigay yung mga values, continuation of values, mga services at opportunities, tutorials, testimonials, and informations like how to. Right? Kapag na-engage mo yung mga prospect mo sa Facebook, pwede mo silang papuntahin dito sa website mo. Alright? Para mas makita nila yung ano ang meron ka. Okay? So, engage them. Give them everything you have learned. Engage them so that they will be interested on what you have, on what you are selling, at sa mga opportunities na binibigay mo. Okay? Magbigay ka ng mga values. Right? So, this is an example of website. Makikita mo yung arrivals, men, women's, kids, shoes, outlet. Yan yung mga services. At dito, makikita mo yung mga value. Basahin mo lang yan. At yung tipong ma-engage, maging interesado yung tao sa product. Okay? Now, imagine, kapag ganito yung website mo, like Forever 21, McDonald's, KFC, na maraming tao. Kasi marami ka ng mga services at products kagaya ng mga t-shirts, foods ng McDo, foods ng KFC, at etc. Mas madali mo na lang mako-convert yung mga traffic mo into customer. Okay? Kasi ilagay mo lang yung mga products and services, tutorials, values, etc. sa store mo o sa website mo. O di kaya sa Forever 21, yung mga t-shirt, ilagay mo lang. Yung mga tao na ang pipili kung ano yung bibili nila. Alright? Hindi mo na kailangan pang mag-individual na maglagay kasi ilagay mo na lang sila sa isang lugar, which is yung website mo. Right? Imaginein mo kung ganyan karami yung tao na bibisita at interested sa products o sa opportunities na binibigay mo dahil na-engage mo sila. Napakaraming tao ang posibleng maging customer mo o maging downlines mo. Alright? Now, bago sila makapasok sa website mo, kailangan mo na nilang pumasok sa isang process, which is kailangan mo ng landing page. Landing page because you will collect their contact information, you will engage them, you will engage interested prospect, will qualify good or bad prospect, the key to zero rejection. Alright, tatanungin kita, isa kang network marketer or MLMer, naranasan mo na bang na-reject noon dahil sa kakamigay ng flyers tapos sinasabihan ka lang na wala akong pera, wala akong oras dyan, scam ba yan, pyramiding mo yan, and etc. Naranasan mo na ba yan? Kung oo, ito na ang sagot sa problema mo. Landing page is the key to zero rejection. Hindi mo na kailangan pang maranasan na ma-reject dahil kapag hindi sila interesado, they will just simply close the website or the landing page. Alright? So, ano ba yung landing page? Ito yung example ng landing page. Yan. May opt-in form, yan, na kung saan dyan nila ilalagay yung email nila,
yan, at yan. Okay, so ang main goal mo dito sa landing page ay para ma-engage mo sila, para mas makuha mo yung attention nila. Okay? Tapos, para ma-collect mo yung email nila at para ma-qualify mo yung taong interesado sa hindi interesado. Kapag interesado yung tao, mag-o-opt-in sila kapalit ng binigay mo ng headline. Okay? For example, kung yung headline mo ay 3 easy steps that you can use in your network marketing business, the exact formula that you can use to skyrocket your sales from 0 to unlimited, they will opt in because they are interested. Okay? Kapag interesado sila, mag-opt-in sila dyan at syempre, ibibigay mo sa kanila kung ano yung inilagay mo sa headline mo. Okay? Like for example, kapag naglagay ka ng free video training, dapat kapag nag-opt-in sila, dapat ibigay mo sa kanila yung free video training. Alright? So, tip lang. Kapag naggawa ka ng landing page, dapat yung headline mo ay connected sa kung ano yung ibibigay mo. Yung headline mo ay dapat napaka-catchy. Yung tipong mai-engage mo talaga sila. Okay? So, now, let's go to the qualifying method. Landing page is a qualifying method. Okay? Isa itong security guard. Isa itong pintuan sa papunta sa sales opportunity mo o sa website mo. Okay? Mapapansin mo tong guardian to. Yan yung example ng landing page. At kapag interesado sila, papapasukin sila ng guardia mo. Okay? Papapasukin sila sa website mo. Makakapasok sila sa website mo. Kapag hindi sila interesado, dito lang sila sa labas ng store mo o sa labas ng website mo. Dadaan at i-close lang. Pero kapag interesado sila, mag-opt-in sila or kung sa real world, mag-i-check yung bag nila, etc. para makapasok sa website mo, makapasok sa store mo. Alright? So that's why napaka-importante ng qualifying method dahil dito mo malalaman yung mga bad prospect at yung mga taong hindi interesado ay mga taong interesado sa business na ginagawa mo o sa ino-offer mo. Okay? Now, ang pang-apat ay email marketing autoresponder. Okay? So, ano ba itong email marketing or autoresponder? Naaalala mo ba yung reason kung bakit kinuha mo yung email nila? Naaalala mo ba yung reason kung bakit kailangan nilang mag-opt-in? Para lang ba makuha mo lang yung email? Para lang ba ma-qualify mo? Hindi. Kinuha mo yun for a reason. The reason is you need to have an autoresponder so that you will build a rapport, trust, and relationship with them. You need to follow up them. You need to send them to your website again. And you need to convert them. Okay? Kapag nakuha mo na yung email nila, dapat mayroon kang autoresponder. Kasi kapag naka-sign up na sila, automatic na masend sa kanila yung email na ginawa mo para pag-welcome sa kanila or kung ano man yung product na binibigay mo or yung offer na binibigay mo. Okay? Now, napaka-importante ng contact information kasi kung wala kang information nila, mahihirapan kang mag-market. Okay? The money is in the list. Wala kang listahan, walang business na magaganda. Okay? Ang autoresponder ang siyang mag-automate o mag-follow up sa mga tao na nag-sign up o nag-subscribe sa email marketing list mo o yung nag-opt-in. Right? Kahit na nagbabakasyon ka o kahit saan ka man, kapag may autoresponder ka, hindi mo na kailangan pang ma-reject, hindi mo na kailangan pang mag-individual email sa mga taong nagtatanong sa'yo kung ano yung business mo at tipong mabibuild mo yung trust mo. Okay? Kasi sa email marketing, ang main goal mo dito ay mag-build ng trust, mag-follow up, mag-send sa website mo, ipapabalik mo sila sa website mo at to convert them. Okay? Now, ang ginagamit naming autoresponder service ay ang GetResponse email marketing service. Simply because may free trial ito at napakadaling gamitin. Okay? So, ito yung example ng autoresponder.
yung day by day, kung kailan mo ipapadala, kung yung mga email na naka-schedule, okay? So kapag naka-sign up na sila, for example, ito yung first email na matatanggap nila o matatanggap ng mga subscriber mo. Okay? Pangalawa ito, pangatlo, pangapat, panglima, so on and so forth. Okay? At sa get response din, makikita mo kung ilan yung subscribers mo for this month, last month, last 7 days, yesterday, and today. Okay? So, sa get response, napaka-importante, napakaganda ng get response dahil makakagawa ka rin ng landing page, opt-in, at etc. Okay? So, let's take a look for the marketing funnel. Now, ito yung sinasabi ko sa iyo kanina. Yung landing page mo, email marketing mo, at yung sales page mo or website mo. Now, dito, sa headline with big promise, ito yung magka-catch sa kanila. For example, how to make money online. Kapag interesado sila, mag-opt-in sila. Okay? Mag-opt-in sila. Tapos, sa email list mo, dapat mag-build ka ng report o ibigay mo sa kanila kung ano yung nasa headline mo. Diba? Kung nasa headline mo, how to make money, dapat magbigay ka sa kanila ng email kung paano kung paano kumita ng pera sa internet. Okay? O pwede mo silang isend sa website mo pag may video tutorial ka or sa sales page mo or sa kung ano man ng products na binibenta mo. Okay? Basta ang importante, you need to build trust, so that people will trust you and will buy from you. Okay? So next, ito na, kabuuan ng lahat. First step is to attract using your Facebook page. Step 2 is to engage them using your landing page. Okay? And step 3 is to nurture using your email marketing list or autoresponder, and to invite. Step 4 is to invite, and step 5 is to convert. Okay? Now, kailangan mong mag-invite. Pero paano mo ba sila ma-invite? Ano ba yung step na kailangan mong gawin para ma-invite mo sila? For example, paano ka ba makaka-attract ng mga tao dito sa step 1? Okay? Ang paraan para maka-attract ka ng tao diyan ay yung step 5 sa paano natin, Facebook ads. Now, kailangan mo ng Facebook ads dahil dito mo makukuha at ito yung pinaka-effective source of prospect. Okay? Napakalaki ng Facebook. Hindi lahat ng tao makakapunta sa Facebook page mo. Dapat i-advertise mo yung product mo or Facebook page mo para makita nila yung opportunity, makita nila kung anong meron ka, yung mga values na meron ka. Okay? So, pangalawa, highly targeted prospect. Pwede mong targetin yung mga taong interesado lang sa business mo, interesado lang sa ina-advertise mo, or kung ano man, basta interesado lang. Okay? You can target your audience. Kung network marketing ka, pwede mong targetin yung mga taong network marketing. Kung nasa MLM ka, pwede mong targeting yung mga taong nasa MLM. O si Robert Kiyosaki, yung mga taong interested kay Robert Kiyosaki, at etc. Okay? The best way to market your sales. Using Facebook ads, mas madali mo na lang ma-advertise yung sales mo. Kasi people will trust you. People will see you as an as an authority. Okay? Hindi yung pa-spam, pa-tag, pa-hype, diba? Yung tipong ma-engage mo talaga yung tao dahil isa kang authority. Okay? So, these are the examples of Facebook ads. Makikita mo yung Facebook ads kapag merong nakalagay dito na sponsor. Okay? Siguro may napapansin ka ng mga ganyan sa Facebook mo. Okay, alright? So, makikita mo, malalaman mo kung effective yung Facebook ad mo or yung ad na ginawa mo kapag maraming engagement. Okay? So, tip lang. Kapag nagawa ka ng Facebook ad, dapat yung headline mo, tagline, or yung text, interested or connected kung ano yung ibibigay. Okay? For example, kung dito, learn how you can earn money online, dapat at home, learn how you can earn
online at home, dapat ang ilagay mo dito 3 steps on how to make money online at home or proven system formula or etc. Okay, tapos kapag nag-click sila dyan, mabibigay sa kanila yung kung ano yung pinakita mo. Right? So, ito pa yung isang example ng Facebook ad. Okay, yan. So, now, ituturo ko sa iyo kung paano ka makakagawa ng Facebook ad. Alright? So, stay tuned. Alright, so nandito na tayo ngayon sa Facebook account ko na kung saan dito ko ginagawa yung mga advertisement. Okay, mapapansin mo yung Pinoy Marketing Academy, yung mga taong engage. Ito hindi ako gumamit ng paid ads dito or organic lang to. Right? So ngayon, mag-create tayo ng paid ads. Okay? Punta ka dito sa create ads. Right. So, ano ba yung main purpose ng advertisement mo? Is it to engage your engage prospect from your post, to send people to your website, or to increase conversion, or page like? Ano bang gusto mo? Okay? So, para sa akin, in my case, since this is just training video, post na lang. Right? So, engage post. Natin. Alright. So, ito na. Ano ba yung pangalan ng campaign mo? Let's say, ano na lang to. Advertisement. Ad or pwede lang ad. Pwede na, ikaw na bahala kung ano yung gusto mong ipangalan sa campaign. Alright? So, currency, yan, okay na yan. Ito yung sinabi ko sa iyo na highly targeted or matatarget mo yung taong gusto mong target. Okay? So, punta muna tayo dito sa age. Para sa akin, ang age ay nasa 25 to 40. Okay? Huwag kang mag-target ng mga taong nasa 18 below. Dahil hindi pa naman yan bibili ng mga products mo. Okay? Tapos dito sa location, dapat location mo ay Philippines. Since nasa Philippines ka. Yan. Or pwedeng nasa, kung ano yung gusto mong lugar na gusto mong target. Okay? So language, sa akin yan kasi kahit okay lang English. Interest. Ano ba yung interest? Ito yung sinabi ko sa iyo kanina. Kung multi-level marketing ka, pwede mo i-target ng mga taong interesado na sa multi-level marketing. Right. So, ito. Or network marketing. Yan. So, dito mo pipiliin kung sino yung gusto mong i-target. Okay? Kung ang business mo is all about making money or network marketing, dapat i-target mo yung mga taong interested sa network marketing. Kung ang business mo ay tungkol sa mga products na kung paano magpapayat, i-target mo yung taong gusto magpapayat or home-based business. Okay? So, punta tayo dito sa sa placements. Mobile news feed. Ito yung makikita sa mga mobile phones or sa Instagram or right column or sa desktop news feed. Para sa akin, ang ginagamit namin ay ito lang dalawang mobile at saka desktop. Alright? So, iset mo yung daily budget mo. For example, sa akin, 100. Okay. So, advance. Dapat automatic yung gamitin mo. Okay, si Facebook na ang bahala magbigay sa iyo ng presyo kasi pag manual, napakamahal. Alright? So, kapag ito, impression yung gamitin mo, pag yung post engagement. Okay? So, pagkatapos dyan, mag-set ka ng ad set name. Ano bang pangalan sa ad set na name mo? Engagement. Yan. Pagkatapos nyan, punta ka dito sa ad. Ano na ba yung kailangan mong iparating? Ano ba yung message mo sa kanila? Okay? So, ito, Pinoy Marketing Academy. Pumili ka lang dito ng post. Kung may post ka, yan.
um, advanced. Okay? Ikaw nang bahalang pumili kung ano yung gusto mong ipakita sa mga tao. Okay? So, sa akin, hindi ko na lang tong i-place order kasi video lang, free video making naman to. Okay? So, ngayon, balik tayo sa PowerPoint natin. Now, let's summarize what we have learned. First, Facebook page to build your name online, to build trust, to get traffic, and etc. Okay? Kaya nang sinabi ko kanina. Website to give value, products, and all related to your business. Pag nakagawa ka ng Facebook page, send mo sila agad sa website mo. Send mo yung mga taong nandun sa Facebook page mo papunta sa website mo, kagaya ng nakita mo kanina kay Robert Kiyosaki at John C. Maxwell. Okay? At kapag napunta na sila sa sa website page mo, gawa ka ng landing page para mag-qualify sa kanila. Okay? Para magpapasok sa kanila patungo sa website page mo or sa sa sales page mo or sa products na binibenta mo. Alright? So, number 4, autoresponder. To follow up, to build relationship. Okay? Kasi, the money is in the list. Without the list, it's so hard to market. Okay? Pabalikin mo sila, engage them, give value. Right? At panghuli, Facebook ads. Highly targeted audience or traffic. Ang gamit ng Facebook ads, dito ka kukuha ng supply. Dahil sa Facebook ads, para itong pagkain na tipong ito yung dugo, ito yung blood, ito yung magdadala sa business mo. Wala kang Facebook ads o kung hindi ka gagawa ng Facebook ads, hindi mabubusog yung Facebook page mo. Hindi makakakain to, hindi ito makakakuha ng mga tao magiging customer. Right? So, I hope may natutunan ka sa video na to. I hope maa-apply mo to sa business mo. Okay? At sa baba ng video na to, may bibigay ako sa yung link para to educate yourself. Kung saan matututunan mo kung paano ka maging sikat sa Facebook, paano mo paliliitin yung goal mo into daily achievable goals. Kung 1 million yung goal mo for this year, pwede mong makukuha yan into ma-divide yan o may formula para makuha mo yan every single day. Okay? Kung paano yung fundamentals, kung paano mo mabibuild yung sarili mo, kung paano magbigay ng values. At ang panghuli, internet marketing revolution na kung saan ito yung magagamit mo for long-term business. Okay? So, anyway, ano lang man yun, bonuses. Kung gusto mo. Kung ayaw mo, okay lang. Okay? So, now, gusto kong nang mag-close sa video training na to para mag-enjoy ka at para mai-apply mo tong mga steps. Okay? So, I hope ma-apply mo tong steps na to sa business mo at I hope makita namin yung success sa yung buhay o sa yung business. Okay? I hope ma-achieve mo yung time freedom at financial abundance na matagal mo nang hinihiling at ang reason kung bakit pumasok ka sa business na to. Okay? So, once again, this is CJ Dulero, Pinoy Marketing Academy. Wishing you God bless and abundance, and I hope you will take a massive action today so that you will have a bright future for tomorrow.